Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Yanig ang buong lugar sa tindi ng dambuhalang tapatan na tila isang lindol na wawasak sa buong pundasyon ng kinalalagyan nila. Ang ating bida na si Sorayang ay kasalukuyang nakaluhod sa lupa habang literal na sumusuka ng dugo dahil sa matinding pinsalang tinamo. Wika ni Sorayang sa kanyang isip habang nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi siya tao. Napakalakas niya. Dahan-daang tumayo ang ating bida at dito na sumabog ang isang nakakangilabot na revelasyon. Wika ni Sorayang sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata, lason. Ang lason mula sa explosive shadow poison daggers ni Mach B ay lumalabas na sa aking katawan. Dahil habang ang demonic energy ni Lee Cheonsang ay dumadaloy sa aking katawan at patuloy na nagdudulot ng internal wounds, inilalabas din ito ang lason sa aking katawan sa parehong pagkakataon. Isa talaga siyang Diyos. Napakabangis. Literal na napatigil ang mundo nang magsimulang magpakawala ang Lord ng nakakasindak na Black Lightning Chi na umabot hanggang sa kalangitan. Wika ng Demon Lord, gusto kong patunayan mo ang iyong husay sa pakikipaglaban. Nasabik akong makita kung gaano ka palalakas. Magiging tapat ako, literal na nag-aagaw buhay at pagod na ang ating bida sa tindi ng labanan. Daing sa sakit, ang tanging naisagot ni Sorayang sa tindi ng hirap. Itinaas ng Demon Lord ang kanyang kamay habang patuloy na nagpapalabas ng kanyang dambuhalang chi. Wika muli ng Demon Lord nang may napakakalmadong tono pero bakas ang dambuhalang presensya, sa buhay ko na puno ng kawalan at pagkabagot, wala pang nakapagpagulat sa akin ng higit sa iyo. Napatunayan mo na ang iyong sarili ng sapat. Nagawa mo akong mapinsala ng ganito gamit ang isang teknik na hindi mo pa lubos na nama-master. Gayunpaman, ang iyong kayabangan sa iyong superioridad ang mas nagpapasaya sa akin kaysa sa iyong husay sa martial arts. Dahan-daang lumutang ang katawan ni Sorayang sa ere habang kontrolado siya ng hindi matatawarang lakas ng Demon Lord. Wika ni Sorayang sa kanyang isip habang binalot ng matinding pighati at gulat, lintik. Iniaangat ako mula sa lupa. Ang Demonic Emperor Chi ay sinakop na ang buong katawan ko. Habang ang ating bida ay kasalukuyang nakalutang, yanig ang buong paligid nang biglang lumabas ang mga kadena mula sa ilalim ng lupa para gapusin ang kanyang dalawang kamay at paa. Napakalupit na sitwasyon para sa ating Lodi. Hinarap niya ang ating bida na si Sorayang at binitawan ng isang pahayag na yayanig sa buong kasaysayan ng kulto. Wika ng Demon Lord, talagang kwalipikado ka ng maging Diyos ng susunod na era. Hindi na kita susubukan, o bibigyan pa ng mga pagsubok na kailangang malampasan. Isinasaalang-alang ang lahat ng iyong pinagdaanan, dapat siguro ay bigyan kita ng mga regalo sa halip. Hindi natin pwedeng hayaan na mas mahina ka kaysa sa mga demonic elders dahil lang sa bata ka pa. Napakalupit na eksena, bahagyang itinikom ng Demon Lord ang kanyang daliri na tila may ini-activate na dambuhalang kapangyarihan. Literal na napasigaw sa tindi ng sakit ang ating bida. Ang cottage at ang mga bato ay nagsimulang lumutang sa paligid bilang reaksyon sa lakas ng Demon Lord. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang nanlilisik ang kanyang mga mata, ang Demonic Judgment Pavilion, nawawasak na ito. Ito ba ay sakit? O kagalakan? Yanig ang buong lugar habang ang mga mata ng ating bida ay nagsisimulang kuminang ng nakakasilaw. Lumipat ang eksena sa loob ng kamalayan ni Sorayang kung saan ang lahat ay balot ng misteryo. Tanong ng ating bida, ang lugar na ito ay, ito ang third gate to hell ng Nine Depths Demonic Arts. Isang dambuhalang tarangkahan ang lumitaw na may nakasulat na World-Carrying Demon King's Terror Technique. Napaka-solid na pag-unawa. Wika ni Sorayang, World-Carrying Demon King's Terror Technique. Naiintindihan ko na, ang dahilan kung bakit hindi ko mabuksan ang pintuang ito, ay dahil sa kawalan ng paghihirap. Dahan-daang hinawakan ng ating bida ang tarangkahan at nagsimula itong mag-crack. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang binalot ng matinding realisasyon, ang tunay na pagdurusa ay katulad ng pinagdaanan ko hanggang sa laban na ito. Isang paglalakbay ng pighati kung saan matatagpuan ko ang aking tunay na sarili. Iyan ang demonic path. Napakabangis. Ang bitak ay patuloy na kumalat paitaas hanggang sa tuluyang mawasak ang pinto. Tanong ni Sorayang sa kanyang sarili, ano kaya ang magiging hitsura ko bilang isang demonic martial artist?
Balik sa kasalukuyan, muling napasigaw sa sakit ang ating bida. Gamit ang kanyang dambuhalang lakas, literal niyang winasak ang mga kadena sa kanyang mga kamay at paa. Ang mga kadena ay tuluyan ang nadurog sa tindi ng kanyang kapangyarihan. Pagkalipas ng ilang sandali, nang kumalma na ang lahat sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa. Wika ng Demon Lord, yan na yun. Ang senaryong ipinakita sa iyo ng Demonic Judgment Pavilion ay nagpapatunay na ang iyong kalikasan ay nagbago na. Inalis mo na ang iyong Grim Reaper nature at itinanim ang mga binhi ng iyong bagong kalikasan bilang isang demon god. Kitang-kita ang katatagan ng kanyang katawan at ang talam sa kanyang mga mata na tila kayang tumagos sa kahit na anong harang. Hinarap siya ng Demon Lord ng may matinding pagkilala at winika, "Congratulations sa pagiging isang tunay na demon, aking disipulo. Napaka-solid. Ang ating bida ay mukhang mas malakas kaysa sa kahit anong oras sa kanyang buhay." Samantala, sa quarters ng ating bida, isang opisyal mula sa military office ang biglang dumating. Bungad ng opisyal, "Kami ay mula sa military office." Tanong naman ni Dong Pil habang binabantayan ang lugar, "Wala rito ang young master sa kasalukuyan. Ano ang nagdala sa inyo rito?" Wika ng opisyal habang sinusuri ang paligid, "Gusto ko lang makita kung kumusta ka na." Sumagot si Dong Pil ng may katatagan, "Hindi naman masama. Mas mabilis na ang paggaling ko araw-araw." "Mabuti naman," tipid na sagot ng opisyal bago kumuha ng isang scroll mula sa kanyang kasuotan. "Ano yan?" usisa ni Dong Pil. Dito na binitawan ng opisyal ang isang dambuhalang deklarasyon habang binabasa ang nilalaman ng scroll. Wika ng opisyal, "Ma Dongpil, ang guard martial artist ng Third Young Lord na si Sorayang, ay dapat tanggapin ang divine decree na ito." Literal na nagulat si Dongpil sa kanyang narinig at mabilis na lumuhad sa harap ng opisyal. "Ako, si Ma Dongpil, ay tinatanggap ang divine decree," aniya ng may matinding paggalang habang iniaabot sa kanya ang scroll. Binasa ni Dongpil ang nilalaman nito at hindi napigil ang bumulong sa tindi ng emosyon, "Young Master." Binitawan ng opisyal ang huling paalala bago tuluyang umalis, "Magaganap ito sa Center Square 2 araw mula ngayon. Pakiusap, maghanda kayo." Pagkalipas ng ilang sandali, napaisip si Dongpil sa bigat ng mensaheng hawak niya. Wika niya, "Kaya umabot na nga sa ganito. Dito naman tayo sa isang kagubatan kung saan ang ating squad leader na si Yu Hongrion ay seryosong nagsasanay." Dahan-daang lumapit ang Iron Sword Elder at binitawan ang isang katanungan na yayanig sa katahimikan. Wika ng Elder, "May isang demonic martial artist na nakasuot ng military office uniform ang dumaan dito. May kinalaman ba yun sa'yo?" Lumingon si Yu Hongrion at winika, "Ah, Elder. Nagdulot ka na naman ba ng gulo?" Matalas na tanong ng matanda. Agad namang sumagot ang dalaga, "Hindi. Iniwan nila ito rito." Iniabot ni Yu Hongrion ang scroll sa Iron Sword Elder at tahimik itong binasa habang binalot sila ng panibagong tensyon. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang dambuhalang kaganapan na yayanig sa buong Heavenly Demon Divine Cult. Bumasag ang kanyang boses sa katahimikan habang tinitimbang ang tindi ng sitwasyon. Wika ni Iron Sword Elder, "Alam kong mangyayari ito, pero hindi ko inakala na magiging ganito kaaga." Natahimik siya sandali habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng realisasyon. Sabi niya sa kanyang isip, mukhang gustong-gusto talaga siya ng Demon Lord. Kaya pala ang mga shockwave na naramdaman ko mula sa Demon God's Palace ay. Naguguluhang nagtanong ang squad leader na si Yu Hongrion, "Ang Demon God's Palace?" Binalingan siya ng matanda ng may seryosong babala. Wika ni Iron Sword Elder, "Maging abala tayo simula bukas. Dapat kang maghanda na magpuyat ngayong gabi." Bakit?" Gulat na sigaw ng dalaga. Pero sa kanyang isip, semilay ang isang mapaglarong ngiti dahil sa napakatalas na politikal na galaw na kanyang ginawa. Wika ni Yu Hongrion sa kanyang isip, "Sigurado akong tama ang panig na pinili ko." Lumipat ang eksena sa Heavenly Demon Divine Cult Internal Enlightenment Facility kung saan ang hangin ay mabigat sa tindi ng mga bagong pagbabago. Agad na sumagot si Juhua sa tawag ng kanyang pinuno. Wika ni Juhua, "Tinawag niyo ako, Facility Master." Dito na ipinakilala ni Elder Yonsim ang isang batang babae na may dalang dambuhalang tadhana. Wika ni Elder Yonsim, "Isa na siya sa atin ngayon. Ang Third Young Lord mismo ang nakiusap sa atin na tanggapin siya." Ang Third Young Lord ang nakiusap.
Gulat na usisa ni Juhua habang nakatingin sa bata. Buong galang na yumukod ang maliit na bata at nagpakilala ng may napakakalmadong tono. Wika ng bata, nagbibigay-pugay po ako sa General Manager. Ako si Makyu. Pagkalipas ng ilang sandali, iginala ni Juhua ang bata sa pasilidad habang pinagmamasdan sila ni Elder Yonsim mula sa second floor ng may mapayapang ngiti. Lumipat ang eksena sa gitna ng sementeryo kung saan ang bawat anino ay tila may dalang kwento ng nakaraan. Inialay ng ating bida ang isang bote ng alak at buong pusong yumukod para magbigay-pugay sa mga pumanaw. Wika ng ating bida, medyo awkward ito. Tama ba ito? Napakalupit na pagmuni-muni. Hinarap ng ating bida ang katotohanan ng walang kukurap-kurap habang binibitawan ang mga salitang tumatagos sa puso. Wika ng ating bida, tama ang Demon Lord. Hindi talaga ako nakakaramdam ng guilt dahil hindi naman ako ang gumawa nito. Sa totoo lang, totoo na nainis ako na kailangan kong maging responsable kahit sa maikling sandali lang. Isa lang naman akong normal na tao pagkatapos ng lahat. Bukod pa rito, hindi ko alam kung paano ako dapat managot kahit gusto ko mang gawin ito. Hindi ko gustong mamatay, at hindi ko rin gustong magdusa sa sakit. May sarili rin akong buhay na dapat mabuhay. Yanig ang buong lugar sa bigat ng kanyang mga salita. Matapos ang kanyang taimtim na pagpapakilala sa sarili, dahan-daang tumayo ang ating bida. Napakabangis. Mukhang handa na siyang harapin ang anumang pagsubok na darating sa kanyang landas. Hinarap niya ang mga anino ng nakaraan ng may napakaseryosong mukha at binitawan ang mga salitang yayanig sa pundasyon ng buong Miriam. Wika ni Sorayang, alam niyo ba? Mayroon akong layunin. Iyon ay ang pabagsakin ng Righteous Heavenly Alliance at ang Steel Blood Fortress. Kaya ko gustong maging successor. Dahil ito sa kalayaan at kapangyarihan sa mga puwersa ng Divine Cult na makukuha ko. Natahimik ang ating bida ng sandali habang tinitimbang ang bigat ng kanyang mga pangarap sa gitna ng mapait na katahimikan. Napaka-solid na paggalang. Dahan-daang ibinuhos ni Sorayang ang alak sa lupa bilang alay sa mga biktima ng kanyang nakaraan. Wika ng ating bida, magiging Demon Lord ako. Magiging cult leader ako at titiyakin ko na wala nang katulad ko ang lilitaw pa mula sa Divine Cult kailanman. Hindi ko alam kung posible ito, pero gagawin ko ang aking makakaya. Ito ang Six Heavenly Spirit Brew. Ang Demon Lord mismo ang gumawa nito. Hindi ko alam kung makakaaliw ito sa inyo, pero sana ay makatulong ito kahit konti lang. Maaalala ko kayong lahat, bawat isa sa inyo. Alam kong hindi ito ang gusto ninyong marinig mula sa akin, pero gagawin ko man lang ang aking makakaya para matiyak na hindi na muling mangyayari ang ganitong bagay. Literal na napatigil ang oras nang nilapag ng ating bida ang bote sa lupa at dahan-dahan itong maglaho at mag-evaporate sa hangin. Binitawan ni Sorayang ang kanyang huling pangako bago tuluyang lisanin ang lugar. Wika ni Sorayang, kapag umalis na ako sa Divine Cult, kapag nasiyahan na ako sa kung gaano ko nabago ang Divine Cult, saka ko kayo hahanapin. Yanig ang buong paligid. Tuluyan ang naglaho ang bote, na nagsisilbing selyo ng isang bagong panunumpa na magpapabago sa daloy ng kasaysayan ng Divine Cult. Napakabangis. Mukhang ang ating bida ay handa ng tahakin ang madugong landas ng pagiging Demon Lord para sa isang layuning mas matayog pa sa kanyang sarili. Hinarap niya ang kawalan ng may napakakalmadong tono pero bakas ang dambuhalang determinasyon sa kanyang mga mata. Wika ni Sorayang sa kanyang isip, hindi ko nagawang itapon ang nakaraan, pero naiwaksi ko na ang pighati. Wala sa aking mga kamay ang hinaharap, pero mayroon akong panibagong layunin. Tayo na. Lumipat ang eksena sa sentro ng Demon Cult kung saan ang atmosfera ay parang isang bombang handa ng sumabog sa tindi ng kuryosidad ng madla. Maririnig ang dambuhalang bulungan ng mga tao sa bawat sulok ng Central Square. Sigaw ng isa, ang Demon Lord ay paparating na sa Central Square ngayon din. Talaga, gulat na tanong ng isa pa habang pilit na nakikisingit sa kumpol ng tao. Napakalupit na eksena, biglang lumitaw ang isang dambuhalang bandera habang ang parada ay dahan-daang pumapasok sa gitna ng dawn. Umalingaw-ngaw ang boses na nagdadala ng babala at awtoridad sa lahat. Sigaw ng opisyal, ang banal na Diyos ay paparating na. Mag-ingat sa inyong asal. Kasabay nito ang nakabibinging tunog ng mga tambol na yayanig sa dibdib ng sinumang nakikinig. Literal na nagtipon-tipon ang lahat para panoorin ang makasaysayang parada. Namataan sa gitna ng madla sina Angwa at Yosandrin,
habang si Euhangrion ay seryoso ring nakamasid sa bawat galaw ng prosesyon. Mula sa itaas ng kanyang marangyang karwahe, malamig na nakatingin ang Demon Lord sa kanyang mga nasasakupan habang binalot siya ng isang nakakangilabot na presensya. Dito na sumabog ang pinakamalakas na pagbati mula sa libu-libong tao na sabay-sabay na lumuhad sa lupa bilang tanda ng kanilang hindi matitinag na katapatan. Sigaw ng madla ng buong lakas, mabuhay ang Demon Lord! Mabuhay ang Heavenly Demon Divine Cult! Ang mga hangal na anak ng demon ay bumabati sa banal na Diyos. Napakabangis! Ang Demon Lord ay nakasuot ng kanyang pinakapormal na kasuutan habang nakatayo sa harap ng dambuhalang kumpol ng tao. Binasag niya ang katahimikan ng may tinig na parang langit na bumabagsak sa bigat. Wika ng Demon Lord, itaas niyo ang inyong mga ulo. Ngayon, ang bagong master ng Divine Cult, ang inyong bagong Diyos, ay mapagpapasyahan. Napakalupit na revelasyon. Mukhang ang entablado ay tuluyan ng handa para sa pag-angat ng susunod na maghahari sa buong kapangyarihan ng kadiliman. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.